Hello mga ka-DIY, welcome ulit sa ating YouTube channel, Hanbilina Vlog. Meron tayo ditong isang printer na Epson L3110. So nakikita natin na blinking yung orange light niya. So kung gusto niyo malaman paano ito i-fix, panoorin ninyo ang video. Okay, ang blinking light na orange ay sinyalis na may problema na kailangan i-reset. So, kailangan natin i-check. Ito, makikita natin using software na 100% na yung kanyang inkpad status. So, kailangan lang yang i-reset. So, after ma-reset, of course, kailangan din natin i-check ang kanyang actual na inkpad absorber. No, na kung saan ay nandoon yung ating tagas ng mga ink galing sa mga pag-cleaning natin sa printer na ito. So since tapos na nating na-reset using the software resetter, so proceed tayo sa pag-check ng kanyang inkpad actual. So necessary ito na gagawin para masisiguro natin na hindi masyadong umaapaw yung kanyang mga tagas na ink. Okay, pero since na-reset na natin, susubukan muna natin mag-print. Ayan, ready na yung kanyang bond paper para printing. Para matiyak natin yung output ng kanyang printing. So, nakikita natin, dapat may kulay tayo na makikita maliban sa black, yung sa document na ito. So, this is the output. Nakikita natin nawala yung ibang kulay, yung mga cyan, magenta, and yellow. So, since may problema, yan ay isa din sa ating i-fix maliban sa pag-re-reset. Pero, ang next na gagawin muna ay ang pag-check sa ating waste ink pad. So, i-remove muna natin yung kanyang mga wires, yung power at saka yung USB wire. Then next na gagawin, ito na, naka-remove na para sigurado. I-set natin ang ganito yung ating printer. At this side, nakikita natin, meron siyang screw. Using the screwdriver, kailangan lang natin ay i-remove ito and then i-check natin. So, this is yung procedure na sinasabi ko na pag-check ng ating waste ink pad. So, since na-reset na. Kasi minsan, nire-reset lang at hindi sinusuri ito na marami na pala at almost na in full na. Posible ito umaapaw o di kaya ay mag-spill over. So, i-check din natin. I-remove natin yung screw. And then, dahan-dahan dapat using tissue, kailangan may handa tayong mga tissue, pangpunas. Dahan-dahan na hihilahin ng ganito. Ayan, nakikita natin. Kita natin kaagad na umaapaw na at almost full na talaga yung kanyang ink. Okay, so gamit ang maraming tubig, lilinisin natin ito para bago ibalik. Okay, so matapos nating nilabhan o hinuhugasan ng tubig, handa na itong ibalik. So yung pagbalik ay the opposite sa procedure na ginawa natin. Slide lang, ganyan. Okay. And then, see to it na yung kanyang butas ay nag-match doon para sa screw. So, kailangan lang natin na ibalik. May dalawang screw kasi na naka-hold dito. Isa sa pinaka-absorber pad mismo, yung container na puti. Ito. And then, isa naman yung sa kanyang takip. So, aayusin lang kasi kung minsan pag hindi na nag-match yung kanyang butas, of course, hindi talaga natin maipasok yung ating screw. So, pagkatapos nyan, ibalik na yung ating cover.
So, that's just the opposite na procedure sa ginawa natin kanina, yung pagtanggal. So, ang importante lang yung pagtanggal ay kailangan talaga ng konting ingat dahil baka ma-spill yung ang mga waste ink na sakaling punong-puno na, of course, posible tatagas yan. Okay, so tapos na natin yung na-reset and then nalabhan yung ink absorber pad. Next ay i-remove natin yung takip or yung scanner assembly para makita natin sa ilalim. Ang goal natin dahil kanina sa pag-test natin ng printing, hindi masyadong maayos yung kanyang output. Nawala yung ibang kulay at hindi rin maganda yung kinalalabasan ng black. So, ang gagawin natin ay of course, tanggalin muna natin para hindi tayo mahihirapan yung scanner assembly. Pwede, kung hindi mo i-remove na ang scanner assembly, gagamit ka ng screw at lalagyan natin dito sa gilid. Pero mas maganda na i-remove muna ito, yung mga flex. I-remove na lang para mas madali. At mas makita natin yung ilalim. Hindi tayo mahihirapan. Pero kung hindi mo gusto na i-remove dahil nahihirapan, pwede lalagyan lang ng bara para hindi siya ma-close yung kanyang scanner. So dito, expose. Ang kagandahan nito ay mas makita natin. Napansin ko lang na yung kanyang black, yellow, magenta at saka cyan, kung titingnan natin, napakaliit na lang. So nasa low critical level na. So critical level na yung ink. So kung manonood yung may-ari nito, ipaalala natin sa kanya na kailangan lalagyan yan para hindi masira ng tuluyan yung ating printer. So ang next na gagawin, yung nasa itaas, remove muna natin ito. And then slide lang. Remove natin yung mga damper isa-isa, merong 4 at i-check natin. Dahil isa ito sa posibleng cause na hindi maayos yung kanyang output. So nakikita natin, kailangan lang natin ng punasan at ma-check natin yung status ng mga butas dito. Nakikita natin na maluwag na yung ibang mga butas. So i-check natin dito. Meron man lamang laman yung ating damper. Damper ang tawag dito, para siyang reservoir sa ating mga ink galing sa tangke. So, siya yung nag-feed ng ink ng tuloy-tuloy doon sa ating head. So, pero para mas matiyak natin, ang next na procedure na ipapakita ko, brush muna natin yung maraming mga dumi dito, yung alikabok, dahil isa rin yan sa preventive maintenance procedure para maiwasan yung mga makabara at magkukos ng paper jam. So, isa rin yan sa mga dapat gawin. Hindi lang yung pag-reset, pag-cleaning sa ink pad absorber, kailangan ding i-check yung ating level ng ink at i-remove yung mga nakabarang mga maliliit na mga dumi. Ang next na procedure na gagawin natin ay tatanggalin natin ito. So, gamit tayo ng tweezer. Ito yung nag-retain ng ating damper. Parang holder siya ng ating damper, para mas match siya at nasa eksaktong lugar at posisyon. So, yung kasing ink dito lalabas sa hose. So, kailangan din natin i-check ito. So, kailangan lang titingnan kung meron ba tayong napapansin na mga butas o di kaya tagas galing sa iba-ibang linya ng hose. Pero since nakita natin na wala naman, proceed tayo sa pag-remove. So, meron tayo ditong tweezer. Kailangan ay sungkitin lang natin yung sa dalawang gilid. Meron tayong dalawa. I-adjust lang ng ganyan. And then, sa gilid, meron kasi siyang parang notch na kailangan mo lang itusok ng ganyan. And then, hihilahin mo pa itaas using the tweezer. Ganyan. So, once na-remove na, of course, makikita na natin yung mga screw. Meron 3 screw na naka-hold in place sa ating pinaka-printer head. So, gaya ng sinabi ko noon pa man sa ating mga video, ang print head ang pinaka-importanting parte ng ating printer. Dahil, although hindi ko sinabi na siya lang ang pinaka-importante, yung ibang mga parts naman ay importante. Pero kailangan talaga yung pag-iingat dito.
especially kung susubukan natin yung mag-DIY at hindi tayo eksperensyado, kailangan maingat tayo sa pag-remove. So, I will show you kung paano ito gawin. Dahan-dahan lang, ganyan, nahihilahin. And then, i-hold ng ganyan. Pagkatapos, yung flex niya ay dahan-dahan nating i-detach. So, kailangan maingat. Using tissue pa rin. Ang mga tagas muna ay ating pupunasan ng konti. And then, dahan-dahan nating i-remove ng ganyan. Okay, di ba? And then, using the tissue, of course, yung mga tagas, pwede natin na punasan. So, yan ang mga nozzle niya, yung 4. So, dyan papasok yung mga ink na dadaloy patungo sa ating pinaka-head yung sa ilalim. Okay, so anong gagawin natin? Since merong mga bara dyan, pag hindi madala sa cleaning, makikita natin na posible nag-cleaning yung may-ari nito dahil napupuno yung ating ink pad absorber. So, kailangan lang na meron tayong gagawin manually. Pero, paalala po sa mga hindi sanay sa paggawa ng mga DIY na ganito, so, kailangan lang dapat gagamit tayo ng tamang cleaning solution. Hindi basta-basta tayo gagamit ng kung ano-ano para ipang clean sa ating head. So, ang gagawin natin, yung ating head ay isa-isa nating lalagyan ng nozzle. Yung nozzle, lalagyan natin ng cleaning solution gamit ang syringe. So, special na syringe. Set of syringe, meron tayo dito. Ipapakita ko sa inyo na ito yung gagawin natin. Gagamitin. Yan, nakikita natin. Meron tayong mga syringe. Binibili natin yan online para sa prosesong ito. Ito ang gagamitin natin. Bawat isang nozzle, nakikita natin, lalagyan muna natin yung syringe natin ng konting cleaning solution. So, i-zip lang siya. And then, pag nasuyop na, nahigop, ayan, isa-isa yang ilalagay dyan. I-squeeze natin sa mga nozzle para dito lalabas sa pinaka-head. Okay, so tapos na natin nalinis, manual cleaning, declogging using the cleaning solution at saka syringe. So, kailangan muna nating punasan ng maayos itong ating print head. Okay, so kailangan lang siguraduhin na tuyo na siya, lalo na sa parting ito, yung nasa ilalim, malapit sa may socket. Dahil napaka-sensitive po ng part na ito. Okay, so ibalik natin. Ang proseso ay opposite lang sa ginawa natin kanina. Kailangan lang natin na isaayos ng mabuti yung pagbalik. So, ang position ay ganyan. So, dahan-dahan nating ibalik siya dito sa kanyang socket. So, kailangan lang ay careful tayo sa paggawa nito. Maingat. Dahil ito yung sinasabi ko na pagka hindi maayos yung pagka-insert, ay posible makakos ng problema o di kaya tuluyang pagkasira ng ating printer dahil yung mga contact ng ating flex ay napaka-sensitive na at madali lang matanggal yan pag hindi maayos yung pag-insert. So, i-insert ng ganyan at siguraduhin na maayos at naka-align lahat ng mga contact niya. And then, pagkatapos ay, of course, ayos na siya. Dahan-dahan nating ibalik. Oh, so ganyan. And then, balik natin ang mga screw.
Okay, so sa next step naman, since na-cleaning natin manual declogging yung tawag o cleaning sa printhead mismo, ito naman ang next natin gagawin using is syringe. Itusok natin sa hose na doon sa output ng waste ink pad. So galing sa damper, dito meron siyang yung part na ito na kung saan ay hihigop siya sa para siyang pump na hihigop sa ink from the damper dito patungo sa pinaka-head yung nililinis natin. So, pwede ito gawin using software pero yung ipapakita ko ay manual na process. So, kailangan lang ganito, once na set up ng ganyan, ay hihigupin lang yung kanyang ink para galing dito sa damper, papasok siya at dadaloy doon sa print head, yung nililinis natin manually using cleaning solution. So, ang nangyari kasi ay naging blank na yon. So, wala nang laman na ink. So, walang dadaloy pag i-print natin direkta. So, kailangan lang ay i-rotate natin ng bahagya. Manual itong ginagawa natin ngayon para mahigop niya. So, yung parang pump siya kasi sa mga ink para papasok siya dito sa printhead. So, ito yung mangyayari kapag tayo ay nag-cleaning. So, since nakikita natin kasi yung level, dito yung mahihigop ng ganyan, yung ating ink. So, hihilahin lang o isak lang ng ganyan para yung galing sa ating damper na mga nakastack na ink ay hihigupin niya papasok doon sa ating head. At yun ang mag-output during printing. So, kailangan lang aalalayan since hindi tayo gumamit ng power kasi naka-off nga ang printer, mechanical na procedure ito. Ginagawa natin ito dahil wala na kasi, konti na lang yung ink. Kapag ginagawa natin ito ng using the software, ay sigurado ay maraming masayang na ink. So, kaya nga pinapakita ko na ganito yung proseso, ihigupin lang natin ng ganyan para makuha natin or maipasok natin yung stock na ink ready for printing. So, yan ang gagawin natin. So, at panoorin niyo. So, tuloy natin yung pag-suck na ganyan. Nilalagyan natin ng tissue para makita natin kung anong mangyari. So, i-rotate lang ang area na ito, yung kanyang gear para sa rotation. Kasi ito yung nagda-drive doon sa ating pump. So, forge pump assembly, yung mag-suck ng ink papasok doon sa ating head. So, nakita natin, dahan-dahan ay hinihigop niya yung ink and then sabay naman hila sa ating syringe or suck. So, rotate lang siya and then makikita natin na dahan-dahang nagkalaman yung ating syringe ng ink. So, take note na ang ink na nasa loob ng ating syringe ay nagkahalong kulay. 4 na kulay, yung black, yellow, cyan, magenta at saka yes, yun. Black, yellow, cyan, at saka magenta. So, merong 4. So, nakikita natin ay dumadami yung nakuha nating ink. Pero take note, sa manual process na ito, since manual ay hindi masyadong nagiging sayang yung ating ink dahil manual. Nakokontrol natin yung amount of ink na pumapasok doon. So, ika nga, imagine na lang yung sa puso, yung manual pump na ginagamit para sa bomba o puso ng tubig. Ganyan, parang ganun. Kailangan lang ng konting pag-suck ng ink na ganyan. So, kung hindi natin ginagamitan ng manual, ay nasasayang. Marami pa dito, or marami pa kaysa dito yung kita natin. So, pagkatapos, yun na, ay siguro ay tama na para makita natin. So, tuloy-tuloy pa yon pagka
software yung ginagamit natin. Pero manual yung ginagamit para makatipid tayo kasi kunti na lang talaga yung naipon na ink doon sa may tank sa pinapakita ko kanina. So ipapaalala din natin sa may-ari nito, si ma'am, na lalagyan niya at i-refill niya pagka na-receive na niya yung ating printer na yung printer na ginagawa natin ngayon. So, pupunasan lang natin yung exist. Nakikita natin, ayan, di ba may kulay magkahalo. Meron na siyang yellow, cyan, magenta, at saka black. So, kailangan lang natin na ipagpatuloy na ganyan yung process. Okay, so pinupunasan lang natin. Nakikita natin sa tissue na dito sa may foam ng ating forged pump assembly, may nahihigop talaga siya na kulay. Iba-ibang kulay, yung 4 na kulay. So, ibalik natin ng ganyan. Naka-park siya, park position yan. And then, ito yung nahihigop na waste ink. Take note, waste ink siya. Hindi na magagamit. Dahil nagkahalo na yung 4 na kulay dito, like black, yellow, magenta, at saka yung cyan. So, yan ang mga nakuha natin. Nasa low level na, critical level na, kailangan na yung dagdagan ng ink. Pero I'm sure na ma-fix natin ito. So, pwede later na yan idagdag. At saka, dapat maiingat din sa pag-refill. So, ngayon, ay ibalik na natin yung ating cover para ma-test natin yung ating printer. Kung gumagana ba yung ating ginagawang manual na of course, pag-forged assembly o pag-forged pump. Kasi, I mean, it's not forged pump, but manual na ink charge. Yun pala ang pinaka-term. Ink charge dahil nilalagyan natin ng ink papasok doon sa ating head. Ito ay ginagawa lamang pagkatapos tayong nag-manual declogging using the cleaning solution. So, ibalik natin. So, yung pagbalik ay napakadali lang. So, i-reverse process lang ang gagawin. Okay, so matapos na nating maibalik yung scanner assembly and then ready na for testing. So ito na ang moment of truth ngayon. Makikita natin kung successful ba yung ginagawa natin kanina na process. So meron na tayong na input or na send na command for printing. Titingnan natin at wait tayo sa output. Ayan. So, nakikita natin meron kang improvement dahil lumalabas yung mga kulay niya. Kumpleto yung kulay. Merong black, yellow, magenta, at saka cyan. So, nakikita natin na okay yung kanyang kulay. Although, konti na lang yung mga ink sa tank, pero okay na. So, ayan, successful yung ating ginagawa na manual process. So, kung meron kayong mga question, comments lang sa ating YouTube channel at hanggang sa susunod po. Gustuhan mo ba ang video ito? I-click ang subscribe button, i-like and share din sa iba. At i-click ang notification bell para laging updated sa mga videos dito lang sa ating YouTube channel, Handelina Vlog. Maraming salamat.
sa panununog. Hanggang sa muli!